Nako, eto na mga kababayan na BP Sara impeachment sa basura pupulutin. Nako, BP Sara next president confirm na. Ayan, patungkol po riyan mga kababayan ang ating haalamin sa video ito. Pero bago po natin simulan ito mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play ito mga karibin natin, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na balita dito po sa social media at unahin na po natin to. Nako, eto pong si Congressman Ngiwe. Ayan. Grabe. Talagang natataranta po sila dito kay Vice President Sara Duterte mga kababayan, no? Sa mga strategy na ginagawa ni BP Sara. Kasi sila gustong-gusto nilang durugin, talagang gusto nilang ipahiya itong si BP Sara sa taong bayan, okay? Pero hindi po nila nagagawa. Okay, sabi po dito ni Representative Perse Sedanya Ngiwe, kung gusto mo, BP Sara, ng puksaan, mayroon bang ganun? Mayroon bang sinabing puksaan si BP Sara? Grabe yung term niya, puksaan. Ibig sabihin, pang NPA talaga ang dati, ang galawan nito, no? Umattend ka, hearing. Doon mo ipakita ang tapang mo at bratinela mo. Ayan na. Ay grabe po singiwi mga kababayan. Ano ngayon kung hindi umattend? Umattend man o hindi si BP Sara, magagawa mo kayang siraan siya sa taong bayan, no? Mas sirang-sira na nga kayo kaysa kay BP Sara eh. Wala pang ginagawa si BP niyan Nilalabanan lang ni BP ang mga makakaliwang terorista, no? Kayo, ano na kayo, todo na po kayo sa effort na kayo sa pagsira kay BP Sara, pero useless po, di ba? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Kim Acosta, 2028, last birthday mo na, aray ko po. The ship is inclined at the port side, Captain. Maybe no more brain left on the starboard side. Ayan, sabi po ni Warren. Sabi po ni Jomar Garcia, Team Maleta Attack. Ayan, umatake na ang mga nabasurahan. Where's the lie? If you're not guilty, face all accusation is as simple as that. Masyadong halatang guilty. Masyadong halatang guilty si BP Sara, no? Alam mo, sabi po yan ni Arjo Agoho. Ayan. Alam mo, Irish, no? Agoho. Iba kasi, iba pag yung hearing ay intended, no, to do something at lumabas yung katotohanan. Iba rin yung hearing, no, para ipakita lang sa taong bayan na ganito, di ba? Ang tawag dyan ay politika, pinupolitika po nila si BP Sara. Nakita mo naman nung nakaraan na impeachment. Ganon din ang nangyayari ngayon mga kababayan. Kaya, what is, no? Ano pa ang dahilan para ikaw ay umattend dyan? Kung ako si BP Sara, di ba? Kasi bababuhin lang nila bubulihin lang nila si BP Sara di ba? At saka masasagot naman yung mga tanong nila whether or not nandyan si BP Sara. Di ba? Eto nga ang maganda dyan, kasi naha-high blood parang iniinis pa ni BP Sara itong mga nasa Justice Committee, di ba? Kasi gusto nila umattend ka na kasi gigigil kami sa'yo. Paano ba yan? Hindi a-attend si BP Sara, aray ko po. Masyado po silang nanggigigil ngayon. Nako. Opo. Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan po muna natin itong isa pang balita bago po natin i-play yung video mga kababayan. Dahil eto po, si Romualdez, yung ICI naglabas na po, naglabas na po ng kanilang report. Oo. At base po sa kanilang report, mga kababayan, kayo po ay matatawa. Oo. Dahil base po sa kanilang report, former Speaker Romualdez walang pananagutan sa flood control issue. Aray ko po. Naniniwala ba kayo? Mismong si Saldico,
Mismong si Saldico ang nagsabi na nadeliveran din po itong si Romualdez at siya ang mastermind. Isa sa mastermind. Tapos sasabihin ng ICI, walang pananagutan si former Speaker Martin Romualdez. Aba, sinong niloko nyo? Diba? Ito pong kabuuan ng balitang ito, mga kababayan. Sabi po dito, Romualdez lusot sa flood control probe. Ayan. Iginiit ni Tingog Party List Representative Jude Asedre na walang pananagutan si dating House Speaker Martin Romualdez sa issue ng anomalyang flood control projects. Ayon kay Asedre, batay sa ulat ng Independent Commission for Infrastructure or ICI, walang konklusyon na ng pagkakasala laban kay Romualdez sa isinumiting referral sa Office of the Ombudsman. No? Kasabay nito, inimok niya si Toby Chanco na itigil ang umano'y pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa isyo. Nako. Kahit naman hindi sabihin ni Congressman Toby Chanco, mga kababayan, no? Kasi ramdam rin naman ng ordinaryong Pilipino no? Na may kasalanan, may involvement, no? Si former Speaker Martin Romualdez. Ito nga no? Tingnan niyo si former President Duterte. Bakit siya nandoon ngayon sa dahig? Because former President Duterte take responsibility and accountability of his administration, no? Pero ang nangyayari po sa administration ngayon sa Congress, administration of former Speaker Martin Romualdez, no? There is no such accountability. Bakit? Nangyari po ang lahat sa panahon niya, mga kababayan. There must be a responsibility and accountability doon po sa nangyaring yun. At bukod po dyan, also, the President Bongbong Marcos Jr. should take accountability kasi sa pamumuno niya rin, nangyari ito. Pero hindi. Nangyari ang lahat ng kalokohan ito sa administrasyon nila, pero isisisi sa Duterte. Nakita niyo naman yung diversion nila. Grabe. No? Kaya etong mga politikong ito, mga kababayan, ito po yung mga politiko na wala tayong mapapala. No? Sila po yung mga politiko na wala tayong mapapala kasi pansariling interest lang po ang kanilang gusto. Wala silang pakialam sa mga ordinaryong Pilipino. Iyan ang totoo. Kaya lahat ng isyeng ipinupukol sa kanila, as long as kayang ibigay sa Duterte, hanggat kayang iakusa sa Duterte, iakusan nyo na lahat. Yun ang ginagawa nila, mga kababayan. Okay, ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Prime Rose de la Cruz, si Lord na bahala sa kawatan, karma is real, hindi man ngayon, pero darating din. Iyon, ayan, there is always time for reckoning. Ayan, sabi po ni Arnolfo, finish na bansa, mabahong politika. Yun nga no? Tapos na yung election, pero from the very start, no, they are working politics, no? Pinaghahandaan nila yung 2028 mula sa simula hanggang siguro matapos yung kanilang termino, mga kababayan. Sabi po dito ni Spencer, sana all yung mastermind sa lahat ng nakawan. Walang pananagutan, no? Mapapasana all ka na lang talaga, mga kababayan. Nako, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video, mga karbi natin. Eto na po, pasok. Hindi lahat ng impeachment, justisya. Minsan ginagamit siya para alisin ang kalaban. At ngayon, habang umiinit ang issue kay VP Sara Duterte, may mga boses na hindi mo pwedeng baliwalain. Si Congressman Tiangco, nagtataas na ng tanong sa proseso. At ang abogado ni VP Sara na si Attorney Powa, diretsyong sinasabing may mali. Kaya tanong ko sa'yo, ang nangyayari ba ngayon kay VP Sara, pananagutan o political demolition? Dahil kung sa proseso... Ang tanong dyan, mga kaubayan, no?
Kailangan pa bang itanong yan kung pinupolitika si BP Sara? Nako, I think hindi na po kailangan itanong mga kabayan. Obvious na obvious from the very start of this administration. Gusto na po nilang i-kick out. Si BP Sara mga karibin natin. Pero hindi sila nagtatagumpay, no? Patapos na po yung termino nila pero hanggang ngayon nasa posisyon pa rin po si BP Sara. Napakalaking sampal po niyan sa kanila. So pa lang, may butas na. Ano pa ang saysay ng buong laban? At kung hindi ka pa nagdududa, naku, baka oras na para mag-isip ka. Dahil sa vlog na to, hindi ko isi-sugarcoat ang katotohanan dahil may diabetes ako. Ayaw ko yun. Manood ka hanggang dulo kung kaya mong tanggapin ang katotohanan. Yun. Ako po si Banat Bay, ha. Panoorin niyo po ito hanggang dulo at ikikwento ko sa inyo ang update sa impeachment ni BP Sara Duterte na sa lengguwaheng maiintindihan ng bawat isa sa atin, ha. At pag tama, papalakpakan natin. Pag mali, babanatan natin. Okay? Palakpakan! At sisimula na nga po natin ito tungkol doon sa usapin ng merong substance daw in form. Kagaguhan talaga. Tingnan ninyo mga kababayan, makinig kayo na mabuti. May substance daw in form o meron daw sustansya yung impeachment ni BP Sara Duterte without even giving any evidence. Concrete evidence. Meron daw substance. Pero kung titignan mo naman sa kabilang kanto, yung mga ex-marines o mga dating security ni Zaldico, merong mga ebidensya, may mga picture, may mga video, merong mga dokumento, may resibo, ika nga. Ayaw man lang entertainin ng Blue Ribbon Committee. Nako. Hindi po ba malaking katarantaduhan yan? Yung impeachment, walang pinresintang ebidensya, meron daw sustansya o may substance, meron daw laman, pero walang ebidensya. Puro paratang. Yeah? Kesyo puro pagbibintang lang. Dito naman po doon sa mga ex-marines na nagsasabi, eto, may picture kami. Ni hindi man lang dinggin sa Senado ni Tuta Soto. Gago! Sa pangunguna ni Pinky Lacson. Gago! Ang lupit, di ba mga kababayan? Kung titingnan mo yung comparison. Ngayon, Banat Bay, sandali. Pag-usapan natin, ano ba yung sinasabi mong sustansya na yan? At ano ba yung sinasabi mong walang sustansya? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ha? Kasi ipapakita ko sa inyo dito details ng mga nangyayari. Una, tingnan muna natin yung sinabi ni Attorney Powa, yung magiting na abogado ni BP Sara Duterte, kung bakit ang kanilang pinresinta o sagot na sinabi sa Kamara o yung sa kanilang Committee on Justice ay kini-question yung validity o kini-question yung proceedings o kini-question kung ano man yung nagaganap doon. Bakit kanyo? Ito, panoorin natin na. Ito, napakagandang paliwanag ni Attorney Powa at atin po itong mas ipapaliwanag pa na maiintindihan ng bawat isang Pilipino. Pasok! Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, hindi nakasubscribe. Magandang umaga, Miss Chacha, at magandang umaga rin, Manong Ted. Good morning. Picture po talaga yan, audio lang. Audio lang yan, audio. Good morning po. Sir, siguro simulan muna natin, Attorney Michael. Ang sinasabi po kasi, kanina kasama namin dito si Rep. Jervy Luistro, hindi na nga po, para po ba sa inyo, ano po ba ang... Sandali, ito ba yung Luistro na may utang kay BP Sara Duterte? Gago! Ang kapal na mukha, sabi ni BP Sara Duterte dahil akala mo kung sino makahusga, pero... Paalala ko lang Gago! Paalala ko lang. Ito yung umamin na sinabi niyang tinago niya yung asawa niya nung may warrant. Which is mali, bawal, at yan po ay obstruction of justice. Kailan ka nakakita ng isang taong nag-obstruct on justice, siya pa ang namuno ng Committee on Justice? Gago! Only in the Philippines. Yung hindi sumusunod sa batas, ang siya ngayong pinuno ng quote-unquote justice sa Kamara. Gago! Diba? At saka nakakita ng ganun mga kababayan.
O aside from that, meron pang aligasyon ang ating VP Sara Duterte na di umano daw ay may utang ang kapal na mukha. Gago! Dahil kinuha daw ng abogado yung kanyang asawa at hindi pa nagbabayad. Grabe, no? Laki-laki na ng kinikita ninyo dyan sa kamera. Hindi ka man lang magbayad. Magbayad ka muna. Hindi ko naman sinasabing huwag mong pamunuan yung Committee on Justice, pero delikadesa. Sa bagay, wala nang delikadesa ang mga gobyerno ngayon, ang mga nasa gobyerno. O, di ba si Marcos nga na sinasabi niyang bawal ang EPAL sa mga distribution ng mga ayuda, pero yung mukha niya nakapaskil. Hindi lang nakapaskil. Naandun pa siya. Namimigay. Bawal daw na namimigay yung mga politiko. Gago! Naandun siya. Anak ng weteng, oo. Hindi daw pamumulitika yun dahil siya naman daw ang presidente. Gago! Naalala ko tuloy yung kay Pangulong Duterte noon nung meron na pinamigay na cheque tapos gusto mag-photo op nung mayor ba yun o yung governor, malaking cheque na isang simbolo lamang naman. Sabi niya, wag na yan, ano na naman kalokohan yan. Gago! Ganon si Pangulong Duterte. At hanggang ngayon, kung makikita ninyo, sa Davao City, wala ko kayo makikitang pangalan ng mayor doon. Laging from the people of Davao. Ganon Davao City, di ba? Oh, sandali, alinawin natin na iba yung Davao Oriental at saka Davao City. Ang dami pa rin tatanga-tanga eh. Gago! Lalo na yung isang pangit na vlogger na sumisikat ngayon. Ang pangit siya, kaya sa sumisikat kasi pangit siya eh. Gago! Oo, hindi, walang biro kaya ako sumisikat yun dahil pangit eh. Hindi naman sisikat yun kung hindi pangit yun eh. Hindi papansinin. Tingnan mo yung mga sumisikat na mga pinklawang, puro pangit. Gago! Alam mo kasi kung gusto mo talaga sumikat, magpakapangit ka. Gago! Di ba? O, kaya tuloy siya nasikat ngayon. O, ituloy na natin to. Kaya ikaw talaga banat ba? Kapangit mo rin naman Oo, pero hindi ako nagpapasikat. Diba? At least yung pagkapangit ko, cute. Ganon. Hindi kasi may ganun eh. Hindi totoo ito. Merong pangit na pangit talaga. Parang aso. May pangit na pangit talaga eh. Pero may pangit na cute, di ba? Yun naman ako doon sa pangit na cute. Parang aso lang din, di ba? Pangit. Pero cute, di ba? Tuloy. Pinaka-importanting punto sana muna na gustong maiparating po ng inyong legal counsel dito sa komite. Kasi tila, iba po yung sinasabi nila sa sinasabi din po ng legal defense ni VP Sara. Opo, doon po sa aming naging consolidated answer at kautelam, no? Ang talagang major point na gusto nating mailabas dyan o mailahad dyan ay yung kawalan ng ultimate facts, no? Yung sinasabi natin na the complainants failed to allege ultimate facts that constitute yung impeachable offenses na ipinaparatang nila sa ating vice-presidente. Nako, yung ultimate facts kasi medyo technical talaga, no? Kung sa parang legal jargon, kumbaga. Pero para ma-explain natin yan, ang sinasabi po kasi natin is doon sa kanilang naging mga complaints, kung babasahin natin, at least sa aming pananaw, wala po kasi yung mga essential facts para masabi mo na may mga maling nagawa ang ating vice-presidente that will be considered impeachable offenses. For example, nagsabi po sila sa isang complaint that the vice president committed the crime of plunder. Sa crime po ng plunder, meron po kasi mga elements yan. Unang-una, public officer siya. Pangalawa, that because of a series or a combination of overt Ito kasi attorney po para maintindihan mo. Hindi mo rin kasi maintindihan eh. Ang mga media, tsaka mga pinklawan, at tsaka mga dilawang tae, wala silang pakialam doon sa mga elements. Ibig sabihin, yung mga factor para isang bagay ay tawaging plunder. Di ba? Kasi sa kanila, basta gagamit lang sila ng salita kasi nadidinig. Kasi bobo nga eh. Di ba? Sasabihin nila, plunder yan. O kaya yung mga teroristang makakaliwa, sasabihin nila, may plunder yan si VP Sara Duterte. Hindi nila alam na merong mga elements o requirements to be called plunder. Di ba? O to be called plunderer. Ibig sabihin, meron bang plunderer? Ewan ko kung meron, basta bahala na kayo. Pero ang punto dito, para tawagin mo na isang tao nag-commit ng plunder, ay may mga elements. Hindi nila alam yan. Basta lang sila makagamit ng salita. Alam nyo kung ano yan? Galawang NPA yan. Totoo, galawang NPA yan eh. Kasi ang NPA, basta lang makabanat lang eh ng propaganda. Magaling kasi sila sa propaganda. 50 years na nilang ginagawa ang propaganda eh. So yun mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.